umaga po sa inyong lahat. Isang paalala lamang po para po hindi tayo makasagabal sa ating gawain ngayon. Ipinakikiusap ko po na sa lahat po ng may hawak na cellphone, please po, pwede po ba nating paki-off sandali para po tuloy-tuloy tayo sa ating gawain. Hinahanap ko po yung ating may birthday. Wala pa po pala rito. O siguro nasa taas pa. Opo. Kasi po kailangan sana, meron sana akong gustong gawin. Sana po nandito na siya bago tayo mag-start. Po. Mamaya pa po ang baba niya. Pwede po ba? Pwede po ba nating mapababa si Mother para sa kanyang birthday? Alam niyo po, ang sarap nung nagbe-birthday, ano? Isa pong biyaya yan na binibigay sa atin ng Panginoon. Sa loob po ng isang taon, pagkaraan ng isang taon, muli ay magdidiwang tayo ng ating kaarawan. Kaya po dapat, kahit na papaano, ang pagdiriwang ng kaarawan ay hindi tayo dapat sa ating tahanan lang nagmumukmuk. Kung hindi, dapat pagsimba tayo. Ihingi natin ng pasalamat sa Panginoon na sa biyaya na ibinigay niya sa atin yung buhay. Napakahalaga po, ano? Sa inyo po lahat. Sino po yung bago rito? Yung ngayon lang po nakarating. Taas nga po kamay. Saan po kayo galing, ating? San Luis po, Pampanga. Si Lola din, San Luis din po. Maligayang pagdating po sa inyong dalawa. At maraming salamat sa pagkakataong ibinigay nyo na kayo ay mapunta rito sa banal na dambana. At dito ngayong umaga po ay masasaksihan ninyo dito sa dambana kung paano at kung sino-sino yung mga taong minsan ay nalihis sila. Pero simula po nung tanggapin nila ang Panginoon sa buhay nila, maririnig po ninyo sa kanila kung ano ang naging kahalagahan nito ngayon sa buhay nila. Sa inyo po, lalo't higit sa ating mga pasyente, ay napakahalaga po nito. Ay ngayon po, nandito na po yung inihintay ko. Mother, I would like to greet happy birthday. Please po, pwede pong maglambing. Bago po, gusto ko po sana, bago tayo mag-start, gusto ko po nandito po kayo sa gitna. Mapakinggan po ninyong lahat yung magbabahagi. Tatayo lang? Okay lang po ba? Mahaba po yung oras siguro natin. Tatayo. Alam po ninyo, talaga pong ang sakripisyo po ni Mother ay hindi matatawaran. Alam niyo po kung bakit? Ikukwento ko sandali. Siya po araw-araw na mamalengke ng pagkain lang po sa taas ng mga alagad nating kasama. Isang pong sakripisyong, naku po, hindi ko pwedeng sabihin sa sarili ko, nakakayanin ko. Kayo po, kaya nyo po kaya yon. Magluluto pa po siya, mamamalengke pa, araw-araw po yon. Pero dahil po birthday niya ngayon, nandito po siya sa harapan natin. At gusto ko, ngayong araw na to, dahil kaarawan ng aming mother of the house, ang gusto ko po masaya siya. Ganon din po kayo. At ang unang-una pong magiging programa natin sa umagang ito, gusto ko pong tawagin ang aming kapatid na si kapatid na bunso para alayan ng isang awitin si Mother Bunso. Palakpakan po natin si Bunso. Hihingal pa nga po ako. Kasi po, ito po kasing awitin nito ay napaka-paborito po. Team song po ata ni Mother ito. So kanina nandun na po ako and then sinabihan nga po na kakantahin ito. Hindi ko po masyadong kabisado yung lyrics. So tinakbo ko po sa bahay kaya medyo hinihingal. Okay na po, Tito. Okay na. Gusto ko po kasi yung makanta ko yung talagang lyrics niya kaysa dun sa ulit-ulit na nanguhula lang ako. Ano po? So happy birthday, Mother! Ngayon ay araw mo. Para nang sa gayon ay mapasalamatan ka din sa lahat ng mga ginagawa mo na kabutihan para sa aming mga anak mo. Ginagawa mo kabutihan para sa ating mahal na Apo Conching na hindi nga po
matuturingan, ano po, hindi po, kumbaga, matutumbasan yung mga ginagawa mo para sa Kanya sapagkat kami po bilang kapatid, hindi po ganon ang aming, yung maibigay ang buong pagkatao namin sa Kanya sapagkat batid mo naman kung ano yung aming mga pinagdaraanan din at alam po ng Ama kung ano yung mga ginagawa mo para sa Kanya at para sa aming lahat. At ngayong kaarawan mo, nawa naman sa aming munting handog ay mapagalakhan namin. Wala man kaming maibigay na material na bagay, subalit ang aming pagmamahal at ang aming handog sa iyo ay nawa ay makagalak sa iyo. Happy birthday ulit, Mother. Salamat po. Gusto niyo pong duet, okay lang. I was down and out and feeling so low. You took my hand and this my palm. I was astray. You showed me the way, and now I finally found my home in you. I still recall the times I'd been through, confused and didn't know what to do. I almost gave up, but you gave me hope. You made me strong as the days went on. You made me live again. I was lost in the dark with my lonely broken heart. Then you came along, you took me home, and you made me your own. You're always there to lend a helping hand when good friends were hard to find. When things went wrong, you made me right. You made my days so bright. You made me live again. I was lost in the dark with my lonely broken heart. Then you came along, you took me home and made me your own. Now look at me, yes, other brand me, back on my feet again. I'm not afraid to face the world again, 'cause you taught me how to be strong. You made me live again. You made me live again. Thank you, thank you, thank you. Nais din po kitang pasalamatan dun sa mga mensahe po na kapag po medyo nangihina at nalulugmok, nawawala ng pag-asa, nandiriyan ka para nang sa gayon kami ay palakasin, bigyan ng tanglaw. Minsan po may mga pagkakataon na di po ba't minsan nangihina rin po tayo. At bakit naman po minsan itinatakda naman po ng ating Panginoon na minsan ay makakausap siya or dili naman kaya ay mapapalapit sa Kanya at nandoroon po yung Kanya mga salitang banal na iniluluwal po sa Kanyang katauhan na ako po dun sa mga pinagdaraanan. Kaya wala po siyang
siyang kamalayan na kami pong minsan nakikinig sa kanya ay nagliliwanag ano po, at nagkakaroon ng pag-asa. Kasi nga po, syempre po, sino po bang walang mga pinagdaraanan? Subalit, nandiriyan nga po siya para nang sa gayon po ay matanglawan at bigyan ng pag-asa at ng katatagan. Nang sa gayon po ay makalaban. Ano po. Si Mother po, sino po bang makakabanag sa kanya na napakarami po niyang pinagdaraanan. Subalit, nandiriyan po siya para nang sa gayon magpalakas. Amen po ba? At laging maganda. Laging nakangiti. Wala pong mababanag sa kanya na lugmok. Di po ba? Kayo po ba may nakita na sa kanya parang nalulugmok siya? Ako po, hindi ko po siya nabanagaan ng ganon. Although, meron po siya mga pinagdaraanan na hindi naman po ganon kasi simple. Ano po? So, happy birthday, Mother. At sa aking kalooban, mula sa aking kalooban, sa aking puso, ang taos na pasalamat sa iyo sa lahat ng iyong mga ginagawa, sa lahat ng iyong mga suporta na ibinibigay sa aming pamilya, lalo tigit sa ating mahal na Apo Conching. Maraming salamat, Mother, at happy birthday sa iyo. Salamat, salamat. Salamat, kapatid na Leng. Salamat po Thank sa you, inyo Tita lahat, Bunso. mga alagad. Salamat po sa inyo. Ay, nako. Napakinggan niyo po ba yung lyrics ng kanta? Napakaganda, ano po? Alam niyo po, yung isa doon na parang naano ko pa, I almost gave up, but you give me hope. Ang galing, ano po? Halos ibig na sumuko, pero siya, binigyan niya tayo ng pag-asa. Kaya po, Mother, napakaswerte nyo. At talagang dapat lang natawagin kayong Mother dahil sa katatagan ninyo, dahil sa tibay ninyo. Dahil po ang isang mother, kung hindi matatag, kung hindi matibay, hindi po magiging ganap na magiging mother. Kawawa po yung mga nasa ibaba. Pero dito, sa Dambana, dahil mayroong isang matibay, matatag na mother, buhay po ba ang Diyos? Amen. Andito po silang lahat. Tita Hawyang, Secret. ngayon naman po ay meron akong tatawagin. At ito po ay mapapakinggan nyo. Isa pong siguro babati na rin siya ng happy birthday sa ating birthday celebrant. At mapapakinggan natin sa kanya kung papaano niya tinanggap ang Panginoon sa buhay niya. Kung ano siya dati at kung ano siya ngayon, simula nung tanggapin niya ang banal na Espiritu sa buhay niya. Ang tatawagin ko po ay walang iba kung hindi si Tita Beth Chico. Palakpakan po natin si Tita Beth. Wala na pong sharing, pagbati na lang po. Inspirational messages para po sa ating kapatid. Mother, happy birthday. Salamat, Love you. salamat. Alam niyo po, Wish granted. ilang buwan lang po yung pagkakauna ni Mother sa akin na makarating dito sa Dambana. Mother, anong month ka? April ako. April, ako naman po ay August. So, nauna lang po siya sa akin ng mga ilang buwan. Subalit, ang lahat po ay nasa plano ng Panginoon. Sapagkat, nang ako po'y makarating dito, nang ako po ay hirangin ko, mo nga po, dinatnan ko na siya rito, tanda ko po yung sinabi niya sa akin na, ang sabi daw po sa kanya ng banal na Espiritu, na sinabi sa kanyang katauhan, ako ay kanyang pangalagaan, at ako ay kanyang bantayan. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Kaya alam niyo po, mga kapatid, kung lagi niyo po kaming nakikita na kumisan laging nagbubulungan, minsan makikita niyo nakasolo kami sa isang lugar, hindi po namin kayo pinag-uusapan. Kundi ang pinag-uusapan po namin ay ang hiwaga ng Panginoon na ginawa sa buhay namin dalawa na inaakma namin sa bawat mensahe ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Minsan po, magkatabi kami doon, wag po kayong magkakasala na iisipin ninyo, ano ba yung dalawa na yun, nagme-mensahe, nagbubulungan. Meron po kasi, napakabuti po ng Panginoon sa amin kasi po, para po bang pati sa gift ni God, para unawain ang kanyang mensahe, isa lamang pong kaisipan ang ibinigay sa aming dalawa. Wala po kayong kaalaman sa biyaya ng Panginoon na ito, na ang bawat tumayo po sa harapang ito, sa gitnang ito, ang bawat salita po, ibinibigay po sa amin ng Panginoon ang kahulugan. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hindi po kami nanunuri, kundi sabi ko nga po, yun ay isang biyaya upang mapagtanto namin o natin ang kanyang kadakilaan. Kaya po
ang kahulugan ng bawat salita na tumitindig dito, talaga pong napagninilaya namin. Kuminsan po, I hope na hindi po kayo ma-offend. Meron pong mga salita na sabi ko, Mother, parang kabyos. Para yatang hindi tama yung kanyang pagkapahayag. Alam niyo po, ayaw po kaming magkasala ni God. Sapagkat pagtayo po ng mahal na Apo Kunching, yung salitang na-identify namin na parang sa akala namin ni kabyos, iba, bahagi po ng banal na Espiritu ang malalim na kahulugan. Kaya right at that moment, nagagalak po yung puso namin. Sabi niya, Mami, buhay talaga ang Diyos. Ayan na question answered na. Sabi niyang ganun. Kaya po umuuwi kami na may galak ang puso at wala pong bahid, dungis, pagkakasala ang naiiwan sa aming puso at kaisipan. Alam niyo po, kagabi, sa bahagi ng banal na Espiritu sa akin, pagbukas ko po ng Facebook, pasubali ko'y magmensahe ka sa kapatid mo. At hilingin mo na nawa, ikaw yung maging first greeter niya. Kaya po nung nag-open po ako ng Facebook, sinabi ko po sa kanya, message ko sa kanya, sabi ko, I hope, Mother, na I will be your first greeter. At alam ko na maraming biyayang ibibigay sa iyo ang Panginoon. Sabi ko sa kanyang ganun. Yung iba ay natanggap mo na. Subalit yung iba ay matatanggap mo na rin. Pero hindi dapat pagsabay-sabayin. Yung mga natitira, unti-unti lang, para yung galak mula sa Panginoon, araw-araw, madama mo. Amen po ba? Amen Buhay po po, ba ang amen. Diyos? Mamaya po, maaari pong sa kanyang pagbabahagi, bibigyan po niya ng koneksyon kung ano po yung naging mensahe ko sa kanya bilang birthday niya at yung naganap naman sa kanya mismo sa araw na ito. Makikita niyo po kung paano po ganap na kumikilos ang Panginoon sa ating buhay. Si Mother po, idol na idol ko po siya talaga. Totoo po yun. Napakabilis pong kumilos para pong jet. Sino po ba yung mag-iisip na mag-aakala na may bata pa siyang inaalagaan? Nakita naman po yung bata niyang alaga. Halos ayaw bumitaw sa kanya. Nai-imagine ko po siya, nai-imagine ko si Mother, na pagka yung bata ayaw bumitaw sa kanya, namamalengke siya, yung bata nakasakbit sa kanya, nakabitin sa kanya. Tama ba, Mother, yun? Yun po yung nakikita ko. Pero sa kabila ng may batang karga-karga siya, napakabilis ng paa niya. Kaya minsan nga po wala siyang kaalaman. Tinitigan ko po yung paa niya. Sabi ko, ano kaya meron yung paan niya? Bakit ganong napakabilis niyang lumakad, napakabilis niyang kumilos? Alam niyo po, para ako po siyang nakikita na siguro po isa lang po yung style namin ng pamamalengke. Kasi ako po, bili po yung mga kapitbahay ko pag namamalengke ako Makikinila akong dadaan, mga after 30 minutes, nakabalik na ako. Kasi po ako, pagdaan kong ganyan, lahat nabili ko na. Siguro po ganun din po si Mother, kaya po super bilis-bilis po ng pagkilos niya. At nai-imagine ko po siya na pag nagpunta sa, say for example, ang ulam po namin ni Minudo, hindi po kasi nagmiminudo yan ng 1 o 2 kilo Sa dami po ba namin mga alagad, usually, normally, nasa 50 po kaming kumakain dun sa itaas. Hindi po kakasa yung 3 kilo talaga. Pero ang hiwaga ng Panginoon, kaya ako'y bumilib sa Kanya. Wala po siyang trabaho. Wala po siyang hanap buhay. Pero bakit po niya kami napapakain araw-araw na kilo-kilong isda? Ayaw pa niya ng hindi first class. Alam niyo po, hindi po niya kami pinapakain ng mga isdang nakalawit na antiya, nakalawit ang bituka. Never po niyang ginawa sa amin yan. Kahit po ang ulam lang namin, bihira na nga po, Mother, kaming kumain ng isda ngayon parang namimiss ko po. Kahit halimbawa po, nagpaksiw po siya ng tilapia or kahit anong klaseng isda, makikita niyo po yung klase ng isda. First class po talaga. Sapagkat ang bilin daw po sa kanya ng Panginoon, kaming mga alagad ay mahal na mahal ng ating Panginoon. Kaya wag kaming papakainin ng basta-basta. Kaya lagi po talaga, Yes, Lord. pag nagluto po siya talaga, bonggang-bongga po talaga. Bonggacious po siya talaga pag po siya nagluto. Yung pong the best. Alam po ni Mother yung favorite ko Kasi po ako, pagkatapos ng gawain, umaalis na ako. Kasi may gampanin naman ako naghihintay sa amin. Sasabihin po niya sa akin, Mami, pumani ka muna, yung favorite mo ang niluto ko. Alam ko na yon, paksiw na pata na manamis-namis, favorite ko po yon. Pag po sinabi sa akin ni Mother yon,
obligado po akong pumanik sapagkat alam ko po na yung inihanda niya, hindi lamang po para sa akin, kundi gayon din po sa aking mga kapatid na alagad. Kaya idol na idol ko po sa katatagan. Totoo po yung sinabi ni kapatid at saka ni kapatid na bunso. Hindi ko po siya nakita na yung problema ay nakaukit, nakaimprenta sa kanyang muka. Hindi po katulad ng marami sa atin, lalo na higit pag wala pa sa Panginoon, pag may dinadala sa buhay, naka-imprenta po sa muka yung bigat na dinadala. Pero si Mother, never ko po siyang nakitang ganun. At alam niyo po, napansin niyo ba, naglalagari po iyan, pero oras sa tinawag mo para magbahagi, excited na excited pang nagbabahagi dito sa gitna, full of energy pong makikita natin. Sa ganang tao, hindi siya ganun. Pero dahil sa ganang banal na espiritong nagahari sa kanyang katauhan, kaya pagka tumayo siya rito, iisipin nyo, ano ba naman, napaka-hyper po niya talaga, lalo na po sa pagbabahagi sa kadakilaan ng Panginoon. Sasabihin pa po niya, anong magagawa ko? Talagang pinagagalak ko ng Panginoon, kaya yung kagalakan na dadama ko, marapat ko lang ibahagi sa inyo. Alam niyo po, ni-research ko po yung pangalan niya Mahilig po kasi ako mag-research. Sayang nga po yung aklat ng talambuhay ng mga alagad ay hindi pa napapublish. Kulang pa nga po kami ng ganun. Pero tapos na po yun Sana po mababasa niyo po yung napakadugong talambuhay ni Mother. Talaga pong sa mga talambuhay ng mga alagad na itinala ko, napakadugo po nung kanya. Hindi ko na po ikukwento sa inyo para manabik po kayong mabasa yung talambuhay niya. Pero 100% pong sasabihin sa inyo, kung sa ganang ako, hindi ko makakaya yung pinagdaanan niya. Kaya po pala siya ganito. Kaya po pala siya hinirang ng Panginoon. Nung pong siya mahirang na alagad, at narinig ko na siya yung mga ngasiwa sa mga alagad dito po sa dormitoryo, binahagi po sa akin ni God yung title niya Ang sabi po ni God, pasubali ko sa iyo, ang title na ibibigay sa kanya ay Mother of the House. Kaya buhat po noon, binigay po ng banal na espiritu sa katauhan ng ating Mami Marisa ang titulong Mother of the House. Palakpakan po natin ng ating Panginoon. Alam niyo po, ang kahulugan po ng kanyang pangalan, ang Marisa po kasi ay galing sa salitang Maria. Siya po ay derivative ng pangalang Maria. Ang Marisa ay hango sa Maria. Kaya ang ibig sabihin po ng Maria ay Queen of the Sea. Kaya hindi lang po siya Queen ng Sea, kundi siya po para sa akin, Queen po siya ng sanlibutan. Kaya po lahat ng katatagan ay ibinigay sa kanya ng Panginoon. Totoo po yun, wala pong makakagawa nung gampaning ibinigay sa kanya ng Panginoon. Sabi ko po sa kanya nung isang beses, nakaupo kami, sabi ko, Mother, ang tibay mo. Ako hindi ko kaya yung gampaning ibinigay sa ng Panginoon. Talagang ganun po ang Panginoon Mga alagad na hinirang, iba-iba po ang gampanin. Iba yung gampanin sa kanya, iba yung gampanin ko, iba yung gampanin nila Tita Pearl. Pero po, ang Panginoon, wala pong pagkabula sa pagpili niya sa taong pagaganapin niya sa isang bagay. At iyon na nga po, sabi ko sa kabigatan ng kanyang gampanin na ibinigay ng Panginoon, wala pong, ewan ko po, mga alagad, kung meron pong makakakaya, taas po ang kamay ng makakakaya ng gampanin ni Mother. Siya lamang po talaga, the one and only Mother of the House, Mother Marisa. Muli po, Mother, you, Mami. happy birthday sa'yo. Salamat, Mami Beth. Salamat Thank you, po Tita sa Beth. Narinig po ninyo? Yung sinasabi ko po kanina, yung katatagan ng aming mother, totoo po yun. Kaya po, totoong-totoo. Talaga pong totoong-totoong sinasabi ko yung sinabi ni Tita Beth na hango sa pangalan ng mother, ng Mama Mary. Siguro alam niyo naman po ang story ni Mama Mary noong panahong si Jesus ay pinahihirapan at ipapako sa krus. Sa isang magulang na katulad po ninyo, gaano kasakit, napakahirap po si Mother, talagang dapat pong tawagin siyang Mother of the House dahil yung mga sacrifices niya rito, matindi, grabe. Thank you, Pero thank you. ngayon, dahil araw mo ngayon, it's your birthday, tuloy-tuloy natin yung masaya. Magiging masaya tayo. At tatawagin ko po ang ating isang kapatid para muli ay handugan ng isang awitin si Mother. Tatawagin ko po si Tita Pilar. Palakpakan po natin si Tita Pilar.
Surprise to Tita Maria. Surprise po ito. Mapapakinggan niyo po kung gaano kagaling yung ating singer. Ayoko pong umiyak. Walang iyakan na, walang iyakan. Walang Happy iyakan. birthday po, Mami. Salamat, anak. Nasabi na pong lahat ni Mami Beth. Katotohanan po. Ako po, isa din po ako sa humahanga sa kanya, sa kanyang tatag, sa kanyang tibay, sa kanyang lahat-lahat na po. Mami, maraming salamat po. Higit po lalo sa pagmamahal nyo kay Apo Conching. Talaga pong hangang-hanga po ako sa kanya dahil siya po ang idinatal ng Panginoon sa dakong ito upang buong buo ang suporta niya sa ating minamahal na Apo Conching. At sa tuwina, lagi niyang kaniigang Ama, binabahagi sa kanya ang lahat-lahat. Ako na pong magsasabi sa inyo, talaga pong napakabuti po ng Diyos. Sa kanya po lahat ipinagkakatiwala ng ating Panginoon. Kami pong mga alagad na naririto na talaga pong pantay-pantay po ang kanyang pagmamahal. Sa dami po namin, sino po kaya ang makakaunawa sa aming mga, di po ba sa dami namin iba-iba ang aming pinanggalingan, iba-iba ang aming mga ugali, subalit siya po, parati po siyang nasa gitna. Kaya Mami, maraming salamat po sa lahat-lahat ng inyong hinahain para sa amin sa bawat araw. Talaga pong ang Diyos ang sa tuwina kanyang kapiling. Kaya ang awitin pong ito, Mami, ito po ay hinandog namin sa aming minamahal na Apo Conching. At ngayon po, hiningi ko po ang pagkakataon sa aking mga kapatid upang amin pong ihandog sa aming mother. Mother, mahal na mahal po kayo ng mga Salamat. choir. Dahil kami po laging nag-overtime, lagi din po siyang may nakalaan para sa amin. Sa pasani sa tiyan, rest as the morning air. One love that is shared by two. I have found with you, like a rose under the April snow. I was always certain love would grow. Love its lesson evergreen, seldom seen by two. You and I will make its night of fun. Every day I begin again. Spirit cries and the dance is unrehearsed. They warm and excite us.
the midnight sun. Time we've let the sail above. Time won't change the meaning of one love. It's lessened ever, ever Salamat. Thank you. Sabi ko hindi ako iyak. Naiyak ako sa gala. Maraming salamat Boy po. mo bang Diyos? Salamat, Tita Pilar. Thank you, Tita Pilar. Walang iyakan. Masaya ako. Walang. Kasi, ayokong nakikita nila yung luha mo. Parang dinidate- Dahil, parang dinidate baka mamaya, ano na lang isipin nila, ha? Kasi po, kanina, umpisa pa lang, inilarawan ko po sa inyo ang katatagan ng aming mother. So, bilang matatag, Walang iyakan. walang iyakan. Boy mo bang Diyos? Alam niyo po, talaga pong taas ang kamay ko, pati paa kay mother. Grabe, ang tapang niya. Yung tapang na yung kung paano niya hinarap lahat ng problema ang dumaan sa buhay niya. Pero look, tingnan niyo po, yung tibay at paniniwala, pananalig niya sa Panginoon. Alam niyo po, lahat ng problema, ano po ang ibinigay sa kanya? Tagumpay. Palakpakan po natin Yes, si Mother Lord. sa tagumpay na ibinigay sa kanya. Ngayon po ay meron ulit tayong isang maririnig na kapatid. At tatawagin ko na po. Walang iba kung hindi si Tita Emma Miranda. Palakpakan po natin si Tita Emma. What a surprise. Ay, nako. Secret ha. Huwag ka na pagsalita. Nakakaiyak sa galak. Parang dinidate ako ni God sa mga awit aking mga kapatid. Boy mo bang Diyos? Ang sarap. Huwag kang iumiyak. Alam mo po, Maat, Walang iyakan. Oh. ang iniwiis ko lang po sa Ama, patuloy niya po kayong puspusin ng banal na Espiritu Santo. At kayo lang po ang nagpapatatag sa bawat isa sa aming mga anak mo. Umiyak pa, oh. Walang iyak ka, man lang kita. Ay. Hindi na ako titingin. Oh, sige. Relax. Relax, anak. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Sobra po ng kagalakan ang nakakamta na aming magkakapatid sa karawan ng aming Mami Marisa. Nagpapasalamat din po ako sa kanya at sa oras pong ito, idinudulog ko po siya sa Ama, nabigyan siya ng kalakasan, katatagan, pagtitibay. At kung hindi po siya paghaharian ng Ama, wala pong makagagawa ng gampanin na ginagawa niya. Salamat kapatid na Emma. Kagaya nga po, pagka kami po mamamalengking dalawa, alam ko po na siya po napakabilis po niyan lumakad. Ako naman po may edad ng 53. Siyempre, hindi na po ako masyadong matuling humakbang na kagaya niya. Ang gagawin po niya, sasabihin po niya sa akin, kapatid, ayos ka ba? Siyempre, ayos po ako. Sasagot ka ba po sa Panginoon ng hindi ayos? Siyempre, baka sinusubukan lang po ako ng banal na espiritu sa kanyang katauhan. Isa pa pong naganap sa buhay ko, nagkaroon po ako ng pigsa sa may puwit. Patuloy po kami na namamalengking dalawa. Siyempre po, aakyat kami sa dormitoryo, ang taas-taas po noon. Sasabihin niya, anak, ayos ka ba? Mother, ayos na ayos po. Kahit po ang hakbang ko'y paganigan niyan, at ako po'y talagang, siyempre, komo panawagan ng Diyos, wala kang dahilan po sa Kanya. At ang isa pa pong maibabahagi ko po sa inyo,
magtibay lang po tayong lahat. Mahal po tayo ng Ama. Lalong-lalo na po, pag nagtuturan ang banal na Espiritu sa katauhan ng kapatid nating ito, ang kinim po ninyo, totoong-totoo po na magaganap sa buhay nyo. Kasi po, napatunayan ko lahat ng itinura ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, maging sa Kanya, naganap na po lahat sa buhay ko. Salamat, salamat. At saka isa pa po, nung pong ako'y nag-asawa, ako po'y walang kaalam-alam magluto. Kasi nga po, ako po lumaki na puro pananahi po ang aking inasahan sa aking buhay. Kaya nga po, noong ako'y mag-asawa, ala akong alam. Subalit purihin po ang Ama. Nang ako po'y mapunta sa dakong ito, pinananaligan ko ang banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo, pati na sa aming kapatid na Marisa. Natuto po ako ng magluto. Dahil sa kanya nga po, ako nakasama sa dormitoryo. Kuminsan nga po, talagang nagtibay lang po ako. Kasi nga po, noon nga pong magluluto kami, ang banal na Espiritu po, hindi po basta-basta. Maging sa paghiwa po ng lahat, hindi po basta-basta. Ang ginagawa ko po, makagalitan po ako ng Espiritu sa katauhan niya. Sabihin po niya, pasubali ko sa iyo, mahal na anak ko. Ayun, ngungusapan niya po ako. Ngayon, noon po hindi pa po ako ganap, masama man po ang loob ko, tinatanggap ko po iyon. Sa totoo po, talaga pong ako'y naiiyak para po kung hindi ko makakayan lahat ang pagtitibay na ito. Tapos po, namalengke kami, ang sabi niya po sa akin, kapatid, bibili tayo ng pang-stock na ulam. Alam niyo po, ang sagot ko po sa kanya, yun na lang po, mother, na bida, mura-mura. Iyon po pala ayaw ng banal na Espiritu na mga ganun na ipakakain sa mga alagad. Ayaw po, mahal na mahal po tayo talaga ng banal na Espiritu. Palakpakan po natin siya. Kagaya po ngayon, talaga pong medyo nalulumbay din po ako. Siyempre, iiwanan ako ng mother. 10 araw po siyang aalis. Kami po na lang ni Tita Pearl lang magkasama na mamamalengke. Kaya mother, maraming Umiyak pa talaga. marami po salamat. Umiiyak siya. Salamat kapatid na Emma. Salamat sa iyo. Alam ko, sabi ko po sa kanya, kapatid, kapag nawala ako, sabi ko, marami ka na ipapatuto sa akin. Sabi ko sa kanya, sabi niya, bakit po, sabi mo, bakit pupunta? Hindi, pag nawala ako, marami ka na ipapatuto sa akin. Pero hindi naman ako mawawala. Ano lang, dadalaw lang. Kunting dalaw lang. Amen po ba yun? Salamat kapatid na Emma. Maraming salamat po. Divine. Thank you, Tita M. Ano ba? Kala daw nila kakanta ka? Pwede. Ha? Surprise naman. Gising pa po ba kayo? Po? Gising pa po? Baka po Kayo inaantok na tayo, aantukin, ha? ha? Alam niyo po, si Mother ay sa Divine Mercy po, magto 2 years pa lang ako. Mapalad po ako at nasama ako minsan sa Ilocos sa pagmimisyon. Kukwento ko lang po sandali. Gusto ko lang pong bigyang diin ito, gusto ko lang pong marinig ni Mother na ako talaga sa kanya ay talagang humahanga ako. Alam niyo po, nung nasa Ilocos kami, nung ang banal na Espiritu ay nagmimensahe na sa katauhan ng Apo Kunching, meron po kasing mga nangingisda sa dagat. Alam niyo po, dumaong po yung mga mangingisda na yung mga malalaking motor na may huli na po. Kasalukuyan pong nagmimensahe ang mahal na Apo. Alam po ninyo yung mga tao doon sa gilid, mas parang binigyan pa nila ng pansin yung isdang dumadating kaysa doon sa salita ng Panginoon na naririnig nila. At habang nagsasalita po ang mahal na Apo, hindi ko po naalis sa sarili ko doon sa mga binitawang salita ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo, na tumulo ang luha ko talaga. Nalungkot po ako kasi sa akin na bakit kaya ganun nga ang tao kung minsan parang hindi natin binibigyang halaga ang kanyang mga salita, ang sinusunod natin yung ating sarili lang. Alam niyo po kung sino ang isang itinuro ako. Itinuro niya ako kasi nakita niya tumutulo ang luha. Si Mother po. At sinabi niya sa akin, kapatid, maraming salamat.
at bukas na bukas ka na. Hindi ko po nakalimutan yun, Mother. Hindi ko po nakalimutan yun. Kasi bago lang po ako noon, na bago ako na talagang igir ako, gusto kong makasabay sa kanila, sa nakikita ko sa kanila. Kaya po, Mother, kahit na maliit na bagay yung ginawa mo sa akin, bagkos, pinatibay mo ako ng gusto. At yung tibay na yan, hindi man kita masundan, ang gusto ko, magampanan ko ng maayos. Salamat, Habang salamat, nandito mahal na ako. kapatid. Salamat. Amen po ba yun? Yung sinabi ko? Ngayon po ay muli pasasayahin namin kayo. At na maririnig nyo, yung ating choir ay magbibigay ng handog para sa ating celebrant. Palakpakan po natin ang ating choir. Palakpakan po Salamat, natin ang salamat. Salamat, salamat. Naaaliw ako ng gusto.
salamat. Ang saya-saya ko. Thank you. Ang saya-saya ko. Pag ganito naman po ang anak, nanay, sa dami ng mga anak niya, paano po kaya? Pero si mother po, hindi po pinoproblema yung dami ng anak niya. Yes. Bagkus nagiging masaya at nagbibigay ng kalakasan sa kanya. Amen po ba? Ngayon naman po, ang maririnig natin ay walang iba kung hindi si Tita Jo Tulpo. Tita Josie. Palakpakan po natin si Tita Josie. Wow, salamat. Happy birthday, Mami. Wow, thank you. Para akong artista ngayon. Pagka ganito pong buwan, marami pong nagse-celebrate ng birthday sa dambana po natin. At ito po ay napakasayang buwan sa dambana ito sapagkat ito po ang mga kaarawan ni Apo, yung mga karamihan po sa mga alagad na nagse-celebrate po ng kanilang birthday. Alam niyo po, nung bago pa lang po ako rito, ang obserbasyon ko po, ang pinaka-powerful persons sa dambana po ay si Nanay Iya, si Mami Marisa, at saka si Tita Beth. Ang akala ko po ay may bracket ang katauhan. Sila yung mataas, sila may mababa, may mas mababa. Kaya lang po, nawala po sa aking kaisipan ngayon. Habang kami ay pumaparito araw-araw ng aking kapatid noon, at doon ko rin nakita na si Mami Marisa, saka yung si Tita Beth, na ang pagkakaalam ko ay mga powerful persons sa dambana natin, ay naibaw po lahat yon. Sapagkat mula po nung ako ay bata pa, wala po akong tinawag na mami. Dito ko lang po kasi nakita kung gaano kasarap na may tinatawag na mami. At yun po ay ibinuhay ni ating mahal na Mother of the House na tinatawag kong mami. Kahit na po mas matanda ako na hindi hamak. And at the same time po, siya rin po ang bumuhay ng isang kapatid. At alam niyo po na tuwing tinatawag po niya ako ng anak, iba po yung kumukurot sa puso ko. Sapagkat wala pong akong narinig na nagsabi sa aking anak, kundi po siya. Sa ilang taon na po akong nabubuhay, wala pa po akong naririnig na tumawag sa aking anak. Wala pa rin akong na tinawag na mami. So sa kanya ko po lahat yon nakita. Maliban po kay Apo Kunching, siyempre po siya yung pasimuno na nagbago ako, na iniwan ko lahat ng buhay na akala ko ay masaya, akala ko ay yun na ang pinakamasaya sa buhay ko, na lahat ng karangyaan, lahat ng pagpunta sa iba-ibang bansa, akala ko po ay tapos na at yun na po ang pinakamasaya sa buhay ko. Subalit nung nandito na po ako, nakita ko po na pangsamantala lang po pala ang mga karangyaan yun at kagalakang yun. At dito ko po nakita ang mga tunay na tao, ang mga tunay na mga nagtinatawag kapatid. Talagang kapatid po. It's more than sister or brother po. At wala pa po akong nakita kay Mami Marisa na siya po ay nanira ng tao. Siya po ay nagchismis ng tao. Kung hindi para sa iyo yung kwentong yun, ay hindi mo maririnig sa kanya. Yun po ay nakikita ko po lahat na gusto kong gayahin. Dahil naging idol ko po siya sa pagmensahe na ginagamit siya ng ama. At doon ko po sa mga vigil po namin, private vigil sa bahay po ni kapatid na Marie, doon na po ako nakipagniig, kung hindi po kayo maniwala, pero totoo po yun, na doon po ako nakipagniig sa ama, sa kanyang katauhan po. At pagdating po namin dito sa dambana, iisa lamang ang mensahe ng ating mahal na Apo Kunching na banal na espiritu sa kanyang katauhan. At ang ama, kung ano ang mensahe niya sa katauhan naman ng ating mahal na
Mother of the House, ay pareho po. Kaya kung hindi po ninyo, pag nakikita po ninyo, nagsisigawan po kami doon. Dahil wala po kaming ibang siya kagalakan sa aming puso. Dahil iisa lang po ang mensahe ng Ama sa kanyang katauhan. Iisa lang po ang mensahe ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na po. Naway sa aking kagalakan na may tinatawag na po akong mami at may tumatawag po sa aking anak. Nawa po, Mami Marisa, maging anak mo nga ako. Anak kita. Anak ko kayong lahat sa mga alagad. Wala pa po talaga akong tinawag na mami, ay anak na nagsabi sa akin, kundi siya lang po, sa totoo lang po sa akin buhay. Maraming salamat. Happy birthday. Thank you, kapatid na Jo. Anak. Salamat sa Ama. Nagagalak ang puso ko. Thank you po. Iba po kasi ang pakiramdam pag may anak, may nanay. Kaya Thank po you, yung mga anak. nanay ninyo, mahalin po ninyo kasi wala po Thank you, anak. Thank you. Mahal na mahal kita. Ay, yes! Maraming salamat po sa iyo, Mami. At sana'y Mami pa rin kita hanggang ako'y nabubuhay. Amen. Salamat po. Ang dami kong bulaklak. Thank you po, Tita Josie. Wala man pong tumatawag sa inyo, Tita Jo, na mami. Pero, ang totoo po, maraming tumatawag sa kanya na tita. Di po ba? Kaya, wala mang mami, may tita din. Ano po? Kaya, pero alam ko yung iyak mo na yan, alam ko kung bakit. Alam ko yon. At si Mother, ay larawan ng isang katatagan. Kaya, Yes. nahinto po yung pagtulo ng luha niya. Ngayon naman po, ang pakikinggan po natin, siya ay magbabati rin. Walang iba ako hindi galing sa alagad, si kapatid na Marie de la Cruz. Palakpakan po natin. Wow. Ang dami naman bulaklak. Surprise! Wow. Thank you mga anak. Ang dami. Iaalay ko Palakpak mamaya naman po ito sa kayo dyan, inyo. oh. Ang dami kong bulaklak. Flower vase na po yan para Flower po vase mamaya sasabihin ko sa kanya pagkatapos lagay niya kay Divine Mercy. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Thank you anak. Thank you. Ano nga po ba masasabi ko sa aming kapatid na nagdaraos ngayon ng kaarawan? Uumpisahan ko po ang pagbabahagi. Pakinggan niyo po ang aking pagbabahagi tungkol sa aming Mother of the House. One of the million po siya na isang lingkod ng ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Si kapatid na Marisa po, sa mga bago pa lang na hindi pa nakakakilala sa kanya, lagi po yung nagmamadali. Bakit po ba? Sa dami po niyang gampani na ginagampanan, sa kanilang tahanan, sa mga kaibigan, sa mga kapatid, at higit lahat dito sa altar, sa Divine Mercy. Kung kayo ay may mga problema o nais niyong bigyan ng kalutasan na hindi niyo masabi sa inyong kapwa, just call her name and I'll be there for you. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Ganyan po si kapatid na Marisa. Wala po akong masabi sa kanya sapagkat bilang isang kapatid po siya sa laman at sa espiritu, kasi po hindi na po iba ang turing ko sa kanya. Kung minsan po mapapansin niyo siya, parang seryoso siya. Subalit, ang isip po niya at puso, nandito po sa ating Panginoon, kung paano niya mabibigyan ng higit na kagalakan ng ating Panginoon na kanyang pinagrilingkuran. Sa bawat sandali ng kanyang buhay, napakapalad niya sapagkat isa siya sa hinirang ng ating banal na espiritu upang tawaging si Pablo. Amen po ba? Kilala po ba niyo si Pablo? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Si Pablo po, isa sa apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Siya po ang tagapagtanggol ng ating Panginoon. Siya po ang lumalaban o nagtatanggol sa bawat tumutiligsa o gumagawa ng sulat sa bawat sulat sa mga Ehipto, lahat po ng kung paano po niya inilalahad ang aral ng ating Panginoon. Kung papansinin niyo po sa bawat pagbabahagi ng ating kapatid na Marisa, kanya pong inuulat kung ano nga po ba ang Kristo sa kapanahunan ngayon bilang Espiritu Santo, kung patuloy niya ipinaglalaban ng ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Wala pong makakahigit sa katapangan ni Pablo sa pakikipaglaban sa ating Panginoon sapagkat siya nga po ang fighter ng ating Panginoong Hesukristo nung siya ay
nabubuhay pa. At ngayon po bilang espiritu, siya rin po, si kapatid na Marisa bilang si Pablo, ang fighter ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat hindi po ganon kadali ang ginagampanan ni kapatid na Marisa, sapagkat pwede kang tuligsain ng tao sa bawat niluluwal ng iyong mga labi. Subalit wala kang dapat ikatakot kung ito ay nanggagaling sa banal na espiritu, sapagkat ang banal na espiritu walang sinasabing mali, kundi itutuwid ka lamang nito para sa ikabubuti mo. Amen po ba? Kaya po mga kapatid, sa bawat isa po na nagtuturan, mga alagad na ginagamit ng ating Panginoon, bilang magturan sa bawat isa sa inyo, ang kinimpo nyo sa puso nyo ito at damhin, at kung itinutuwid po tayo, magpatuwid tayo sapagkat tayo din po ang makikinabang. Kaya kapatid na Marisa, bilang mother of the house naman Surprise. bilang mother of the house sa third floor, kung paano niya pinangangalagaan ng bawat alagad na anak niya, na ni ayaw niyang may magutuman sa bawat isa, sapagkat nasa tahanan pa lang siya, iniisip na niya kung ano ay ihahandog niyang pagkain sa dulangan para sa mga kapatid ko. Pinoking ako ni kapatid na Marie. Totoo po yun. At saka po, iniisip niya, sabi nga po ni kapatid na Emma, pwede na to, mas mura to. Pero ang Panginoon ayaw ng mura. Gusto niya, espesyal ang mga anak niya. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya po, sa pagtalima din po sa ating Panginoon, hindi basta-basta po pagtalima. Sapagkat minsan po, kala natin okay na yun, subalit hindi po pala para sa Panginoon. Kaya dapat din po, sa bawat ating ginagampanan, kailangan po ng masusing pagdinilay kung ito ba ay para sa Panginoon o ito ay para sa kalaban. Sapagkat minsan po, ang kalaban at ang Panginoon, minsan ang kalaban nagpapanggap na mabuti, kaya huwag po tayong padaya doon. Kaya po kay kapatid na Marisa, thumbs up po ako sa kanya, sa kanyang ginagampanan dito sa banal na dambana. Thank you. Bilang Pablo na tagapagtanggol ng ating Panginoon. At saka hindi po siya nahiya o hindi siya natatakot kung sino man ang tumindig dito na nagkakamali ng pagtuturan, itinutuwid po niya na may pag-ibig. Yung po ang pagkakaiba, may pag-ibig po niyang itinutuwid ang bawat isa. Kaya po, yung pong itinutuwid, tinatanggap po ng may pag-ibig sapagkat maganda po ang pagbibitaw ng salita. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Thank you kapatid na Marie. Booking. Okay po. Yun lang po at kapatid na Marisa, ang wish ko po sa birthday nyo ngayon, patuloy at patuloy kayong kumapit sa ating Panginoon. Ano man ang pagdalisay na dumarating sa buhay mo ngayon, sapagkat sabi nga, tayo ay buhay pa, nasa sanlibutan pa, marami pa tayong pagdalisay. Kung tayo patay na, tapos na ang pagdalisay. Subalit habang nakikibaka tayo, at pinapahintulutan pa tayo ng Panginoon na mabuhay dito, gawin natin ang marapat at nakakalugod sa Panginoon. Upang sa pagdating ng takda ng ating buhay, makamta natin ang silid na ipinaghanda ng Panginoon sa atin. Ang buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin. Salamat. Maraming salamat po sa inyo at happy birthday ulit. Thank you kapatid na Marie. Maraming salamat, kapatid na Marie. Ngayon naman po ay mayroon pong nanonood pala sa atin ngayon. Nasa ibang bansa at nag-request po na kung pwede raw po ay umawit ako ng isang awitin na ang pinamagatang You'll Never Walk Alone. Kaya po ito, doon sa request po ninyo, kahit po hindi ko masyadong kabisado, alam kong hindi ako papabayaan ng ama at ng mga kapatid kong mga singer na nandiyan dyan. Magbibigay po ako ng isang awitin para sa ating birthday celebrant na rin po. Dito Alan, You'll Never Walk Alone. Hahawak ako sa'yo. Hahawak ako kay kapatid na Ellie. When you walk to the storm, put your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm is a golden sky and the sweet silver song of love.
walk on to the rain, walk on to the wind, though your dreams be tossed and blown. Walk on with hope in your heart, and you'll never walk alone. You'll never walk alone. Walk on with hope in your heart, and you'll never walk alone. You'll never walk alone. Thank you sa magandang Maraming salamat po, Ma. Father, pasensya na po. Hindi po talaga, thank you, Maso, sa pag-back up mo. At ngayon po, ang hinihintay natin, okay. Request po to ni Mother. Bago raw po siya magsalita, ang gusto mo nang magbibigay sa atin ng kaunting pagbati, walang iba kundi si Tita Myrna. Tita Myrna. Muli po, palakpakan natin si Tita Myrna. Mami, alang iiyak. Papuri po sa Birthday po niya ama. bukas. Birthday po niya bukas. Hindi ako pwede mag-birthday na hindi to kasama. Buhay po ba ang Diyos? Mga 10 araw lang po kaming mawawala. Niloob po ng ama na makasama po ako sa Singapore. Wow! Pasensya na po kayo. Minsan-minsan lang naman po mangyari ito. Baka po hanggang labas ng airport. Kaya po ako Kaya po ako wala dito bukas. Maghatid po ako sa airport. Alam niyo po mga kapatid, ito pong buwan pong ito talaga po namang, kahapon po ay nung birthday po ni Tita Jotul po, ako po kasi may misyon. Napakarami ko pong patong-patong sago-sagunsun Nandun po ako sa kaya po hindi ako nakasama sa pagpupuri sa pagpaparangal po sa birthday ni Tita Jo. Sunod-sunod po ang mga birthday namin, si Mami Beth, si anak na Chris, mahal na Apo, anak na Jeff, at dati po sa kaarawan po ng birthday ko, nagkakahulog po ang mga cake doon po sa taas. Sama-sama po cake ni Mami, Tita Tulpo at kung sino-sino pa. Ito po ang pinakamasaya kong birthday. Iiwanan po ako ni Mami. Palakpakan nga po natin ang Panginoon Diyos na buhay. Kaya po, patuloy tayo makipaglaban sa kagalakan. Wala pong malulumpay. Kanina po kasi, habang nagpapahayag po si Tita Emma, kapraso lang po. Sabi nga po ni Mami Beth, hindi na mag-share, magbabati. Naalala ko lang po yung gampani na ginagampanan ni Tita Emma ngayon sa piling ni Mami. Wala po kayong kaalaman nung mga unang dekada po. Kami po yung niloob ng ama na nakatahan po dito sa Dambana. Yung pong binabahagi ni anak na Emma na may piksa siya, paakyat siya pag tinatanong ni mother na, anak, okay ka lang ba? Pag po tinanong ni Mami, okay lang.
Pero po kahit ang sakit ng pigsa, yun naman po sinasabi ni Mami Beth na ang bilis niyang maglakad. Yung gano'n daw, 2 daliri lang. Alam niyo po mga kapatid, dinanas ko po iyan. Bago po ang anak na Emma, ako po yung niloob ng ama na makaagapay po ng ating mother. Dito po kami nakatira. Maaga po kaming namamalengke. Nakatricycle lang po kami. Hindi ala po dito yung kanilang Innova. Taon po yun, mahabang taon po yun. Pag po nasa palengke na kami, umuulan-ulan pa po, ang bilis pong mamalengke ni Mother. Pag naandito pa lang po kami, tinatanong pa lang po kung magkano na yung kilo ng baboy. Tama po yung sinabi ni Mami Beth, 10 kilo, 5 kilo. Hindi po niya kami binibili ng mga isda. Hindi ko na po ulitin na naibahagi na po ni Mami Beth. Gusto ko lang pong ibahagi yung kagalakan kanina. Gusto kong sumigaw sa galak no andito si Tita Emma. Ako naman po, pag nataon po yung araw na mamamalengke kami ng mga patis, toyo, mantika, 2 bayong po yun. Sa likod po ako ni Mami. Pagka po sinabi ni Mami, umuulan-ulan eh. Pag hindi po ako nakikita ni Mami, ganyan po ang dating ko. Siyempre po, medyo may edad na. Pag po biglang lumingon si Mami, anak, okay ka lang ba? Opo, okay lang po ako. Biglang straight body. Diyos ko! Naku, Mother. Napakarami po namin lubhang pinagdaanan. Marami po. Ayan, si Mami Beth, naku, kaya lang po, kulang ang oras, tama na po doon. Napakarami po. Naku, napakarami po, napakasaya. Mami, ang masasabi ko lang po, opo, hindi po ako nagkasakit ng matagal sa katawan lupa sa birthday ko. Dati po, nung nakaraang birthday, undoy, talaga pong. Ngayon po, ang nagkasakit sa akin ay kaisipan, pero wag po kayo mag-alala at hindi naman po lumog ang turnilyo. Sunod-sunod, sagun-sagunson, patong-patong, pero sa tulong ng banal na Espiritu sa katawan ng ating minamahal na Apo Kunching, mukha bang may problema? Wala. Wala. Kaya mga kapatid, lumang awitin man, sa tuwin ay niloloom ng amang ipaawit sa akin. Ito po yung lumang awitin na nirevive ng ating kapatid na Mami Beth na niloob ng amang ipaawit sa akin. Siguro po, si Mami ang aawit, kumbaga aagapayan ko lang si Mami kasi kung paano po niya ipinakikipaglaban yung pong kanyang talagang katotohanang pagganap. Hindi ko na po ulitin, lahat po ng nagbahagi halos isa lang po, Tita Marie, lahat po, Tita Jo, Mami Beth, Tita Bunso, Tita Pilar, yun na din po yun. Ngayon po, lumaman po itong awiting to sa tuwin na po pinasasambit sa akin ng Ama. Huwag po ninyong pagsawaan sapagkat mapakamahulugan po ng awiting ito. At kung i-adapt po natin sa ating mga sarili, patuloy po tayong lumaban. Hindi upang makipag-away, kundi lumaban po tayo upang tayo'y magtagumpay. Amen? Ikaw ang pag-asa, nasa'yo ang ligaya. Sa piling mo, Ama, buhay ko'y nagbago. Anhin pa ang buhay kung hindi ka kapiling.
na sa'yo ang ligaya. Sa piling mo, Ama, buhay ko ay nagbago. Tayo mong lahat. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawala. Tayo pong lahat. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Maraming salamat po, Ama. Wish ko po para sa ating mahal na mother, nawa po mahabang buhay pang pagkaloob sa kanya at patuloy na katatagan at pagtitibay. Salamat po. Maraming salamat, Tita Myrna. Ngayon po ay pakinggan natin ang ating birthday celebrant. Palakpakan po natin si Mother. Una sa lahat, papuri sa iyo, dakilang Ama, Anak at Espiritu Santo, sa katauhan aming mahal na Apo Kunching, na sa araw na ito'y pinagkaloob mo ang panibagong buhay, ang dagdag gulang, ang kapanatagan at kapayapaan, maging ang kagalakan sa aking buhay, na kailanman ay hindi ko nasumpungan sa makasalibutang gawain. Subalit sa iyo, Ama, sa dako mong banal na iyong tipanan, ganap kitang nasumpungan at nakilalang lubusan sa pamamagitan ng inyong kinalugdan ang aming mahal na Apo Kunching. Maraming salamat sa iyo, Ama, sa pangalan ng inyong bugtong na anak, sa kapangyarihan ng inyong espiritu, at sa paglingap ng aming mahal na ina, sa pagkandili at pag-akay ng aming mahal na Apo Kunching. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Ipagpaumanhin niyo po, nakuha ko po yung oras para sa aking kaarawan, at salamat po sa mga nagbahagi bilang mga alagad. Salamat po sa ating dakilang Ama, sa ating mahal na Apo Kunching. Salamat po sa lahat ng magagandang katangian na ipinahayag po nila ukol sa aking katauhan. Karampot lang po ang iiwanan ko po sa inyo. Sabi ko nga po sa inyo, wala na akong masasambit pa na sa tuwing nag-uusap kami ni kapatid na Pearl. Sabi ko, kapatid, lahat ng kaligayahan na hinanap ko noon, hindi ko man nakuhang material. Subalit lahat ng iyon ay nasumpungan ko na sa pamamagitan ng Espiritong Banal sa katawan nating mahal na Apo Kunching. Amen po ba yun? At sa katotohanan po, lahat po ng binahagi nila, lalo na po sa pangangalaga, sa dormitoryo, lalo sa pagkain, katotohanan po, hindi ko rin po gusto bilang pagkatao na mag-istrikto, lalo na po sa paghiwa ng mga bagay-bagay na dapat naming ihain. Subalit sa kalooban nating Ama, kung paano pong sa pamamagitan nating mahal na Apo Kunching ay nasilayan ko po kung gaano ka-organized ang ating Panginoon sa kanyang katauhan. Ibinigay din po ng Ama ang kaukulang karunungan para maging organized ang lahat ng bagay, lalo na po sa paghiwa ng mga gulay, lang karne. Alam niyo po, sabi ko nga po bilang pagkatao, minsan nakakahiya. Subalit ang pasubali ng Ama, kapag ikaw ay gumawa ng mabuti at tumupad sa nasa niya,
parang binabalangkas mo na rin at hinihiwa mo na rin kung paano ang sarili mo na may ihahandog mo sa Ama ng mabuti. Amen po ba yun? At ang sekreto po ng pagiging matatag, sabi ko nga po, akala ko noon wala ng pag-asa na ako ay mabago. Akala ko noon wala ng puwang para mawala ang galit at puot sa puso ko sa gawa po ng mundo sa buhay ko. Subalit salamat sa Ama sapagkat sa dakong ito, sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, napunan po lahat ng kulang sa aking buhay. Ang mga kapatid ko pong alagad at kaps, na sa unang buhay ay hindi ko po nasumpungan na mayroon akong kamag-anak, hindi ko nasumpungan na mayroon pala akong kapatid, hindi ko nasumpungan kung ano ako na bigyan ng halaga ng tao. Subalit sa dakong ito, lahat po yun, nakita ko po sa mga kapatid kong alagad, sa mga kaps, sa inyo po, mga tagasunod, pasyente, at lalo higit po sa ating mahal na Apo Kunching. Pinupuri ko po ang Ama na sa pamamagitan aking mga magulang, na magulang ko po sa laman, ay lalo ko pong nakita ang ginawa ng Diyos sa buhay ko, sapagkat yung hindi na kaya ng magulang ko na ibigay sa akin, na ibigay ng Diyos sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching. Maging ang aking mga kapatid na hindi man nila nakaya na sustain yung hinahanap ko bilang kapatid sa laman. Subalit sa dakong ito, kung paano natipon ng mga alagad, ang mga kaps, at maging kayo, na-sustain po, na kontento po ako sa pag-ibig ng Diyos na ibinigay po niya sa akin. Maging sa aking anak, malayo man po siya, na sa bawat araw ay nananabik ang sinumang magulang na siya ay makasama. Subalit salamat sa Ama sa damdamin, binigay po niya sa akin. Sa tuwing naipapadama ko po sa mga kapatid kong alagad, ang pag-ibig na para isang anak, parang ang anak ko na rin po ang aking nabahaginan. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At ang sekreto, ang pinakasekreto po na iwanan ko po sa inyo, upang manatili po kayong matatag, hambing po kung paano ko po nasumpungan ng dakong ito at nakilala ating mahal na Apo Kunching, ang mga kapatid ko pong alagad, ang mga kaps, maging kayong mga pasyente. Isa lang po ang karakter na hindi ko po pinupura ang aking sarili, pero kilala ko po ang aking sarili at kilala ko ng Diyos. Ito po sa palagay ko ang naging sikreto, bakit po ang katatagan ay patuloy na binibigay ng Diyos na gusto ko po ibahagi sa inyo. Simple lang po. Kapag mayroon pong isang tao na ginamit sa inyo, na ikaw mismo na may katawan ay nakadama, na siya'y bahagi ng Diyos sa'yo, marami ng patutuo sa buhay mo kung paano siyang ginamit sa'yo. Ano man ang dumatal, sino man ang dumatal, na bago o dili kaya ano pang sinasabi, subalit ikaw sa sarili mo, alam mo na ang taong unang binigay sa'yo ng Ama ay mula sa Kanya, wag na wag niyo pong ipagpalit. Amen po ba yun? Sapagkat sa aking pananalig at paniniwala po, kapag marami kang pinaniniwalaan, malilito ka pa. Hindi makakatulong sa'yo para ma-focus ka. Kundi, malilito ang isip mo, malilito ang puso mo, sapagkat ang kalaban ay maaari ding gumamit ng tao at maaari ding gumamit ng magandang salita. Subalit ikaw na may katawan at ang Diyos, ang sa'yo ay namamahala sa pagkatao mo. Ipapakilala niya sa'yo ang totoong tao para manatili ka sa Kanya at hindi ka maliligaw. Yun lang po, panghawakan niyo po, isa po yun sa aking sikreto. Nasabi ko nga po sa inyo, ano pa nang marinig ko, ano pa ang sabihin ng tao, sa puso ko, sa isip ko, alam ko si Apo Kunching ay tunay na ginagamit ng ating Panginoon, hindi ko siya basta-basta ipagpapalit kanino man. Amen po ba yun? Ang mga kapatid ko pong naririto bilang mga alagad, hindi po ako nagdudulot ng para saktan ng bawat isa, sapagkat hindi ko po yung karapatan. Subalit, kung paano ko pinaglalaban ng Panginoon sa puso ko at sa isip ko, at ang mahal na Apo bilang ginagamit ng ating Panginoon, hindi ko po hinahanap na gawin ninyo din po na kagaya ng ginagawa ko. Subalit, lahat po ng ito, sa palagay mo bilang tao kung hindi mo makakaya dahil kasama mo ang Espiritu Santo. Ang Diyos din ang magbibigay sa iyo ng tibay at tatag kung paano mong paninindigan yung damdamin mo sa Kanya, na hindi kayang sirain o wasakin ng kapwa-tao mo. Bagos, ang panghawakan mo ay kung ano ang pinakamahirap na nangyari sa'yo, na sa palagay mo ay hindi mo kaya at hindi rin kaya ng kapwa mo, subalit na kaya ng Diyos dahil mahal ka niya. Amen po ba yun, mga kapatid? Ang dakong ito ay tunay ko ng tahanan.
ang dakong ito na sumpungan ko ang tunay na magulang sa pamamagitan natin mahal na Apo Kunching. At sa kapangyarihan ng dakilang Ama, sa mga kapatid ko po, lahat po sila may kanya-kanyang katangian. Ang katotohanan po, hindi po ako naiiyak dahil nalulungkot, hindi po. Sa katotohanan lang po, minsan maaari nga pong itanong niyo sa Diyos, bakit kailangan magsakripisyo ka? Subalit kailangan gawin sapagat ang ating Panginoon ay mapagparaya. Sa katotohanan lang po, kahit tanungin niyo pang mga alagad, hindi ko po sila kayang utusan ng basta-basta. Sapagkat binibigyan po sila ng respeto ng banal na espiritu bilang sila'y pinili sa dakong ito sa pamagitan ng ating mahal na Apo Kunching. At wala pong maaaring mag-empower sa bawat isa, kahit naka-assign. Kundi ang alam ko lang po na bahagi ng ating Panginoon sa katawan natin mahal na Apo Kunching, anak, nilalagak ko sa iyo ang susi ng dormitoryo. Pangalagaan mo mga tupa ko. Saan man dako sila tumungo, hanapin mo sila ng iyong mga mata. Damhin mo ang kanilang puso. At kapag sa pangangalaga mo, ay di nila magawang mahalin ka, pasubalik ko sa iyo, ako ang magmamahal sa iyo. Huwag mo silang hanapan ng pag-ibig na mula sa tao, kundi ang lahat ng pag-ibig ay kaya ko ibigay sa iyo bilang ako espiritu. Buhay po ba ang Diyos? Yun po ang napakatibay na sandata na aking pinanghahawakan at tuwiran po kung paano tinura ng aking mga kapatid na bumati sa akin. Si Mami Beth kagabi sabi niya, unti-unti sabi ni kapatid na Pearl, Mother, ang daming po daw sorpresa. Sabi ko, alam niyo po, inaangking ko na po lahat yon. Totoo po yon. Alam po ng mahal na Apo kung paano ako nagagalak, paano kami pinagagalak ng Ama, sa paggamit din po niya ng mga anghel sa dambanang ito. Mga kapwa po namin nabuksan, mga alagad, mga anghel po na nagmamahal. Siyempre po, lalo't higit, hindi po namin ito dadanasin bilang mga alagad kung wala isang Apo Kunching na sumuko. Amen po ba yun? Kaya, nang dahil nakakamta namin lahat ito'y binigay ng ating dakilang Ama, Anak at Espiritu Santo. Naka-attach po ang pangalan ng mahal na Apo Kunching sapagkat kung wala po isang Apo Kunching, hindi ko po ito matatanggap lahat. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po, Mother, at happy birthday uli sa ating choir. Maraming salamat po at sa lahat ng nagsipagbahagi. Magsitayo po tayong lahat, maghawak-hawak po ng kamay at awitin natin ang awiting itinuro sa atin ng ating Panginoon.